Mga kapuso, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang mega oil price hike simula ngayong March 10. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, umaaray ng transport sector sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Umarangkada na ngayong araw ang mega oil price hike. Utay-utay o hinati ng ilang araw ngayong linggo ang implementasyon ng oil price increase. Sinilabas na abiso ng Department of Energy, 17 hanggang 24 pesos kada litro ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Bago pang oil price adjustment, marami pang motorisang humabol na nagpakarga ng petrolyo, gaya sa Lawag City, kung saan maghapon ng pila sa mga gasoline station. Karamihan, nagpa-full tank ng kanilang sasakyan. Pinag-aaralan na raw ng One Pangasinan Transport Federation o OPTF ang implementasyon ng double coding sa mga pumapasadang traditional jeep sa Pangasinan. Ito ang nakikita nilang solusyon para kahit papaano ay kumita pa rin kasabay ng pagsipa sa presyo ng diesel. Sa oras na ipatupad ito, aabot sa 35% ang mababawas sa mga bumabiyahing jeep sa probinsya kada araw. Pag double coding kasi, ibig sabihin maraming jeep ang bumabiyahe. So pag nagtanggal tayo ng isang araw, siyempre alis kikita ang jeepney natin. Pati boundary hindi siya masyadong maapektuhan. Pag-adjust lang siya ng, maring design yung boundary for the meantime. Kasi pag single coding, ikot lang sila ng ikot. Okay lang kung yung crudo, yung dati pa rin, walang problema. Ngayon, iba na yung usapan ngayon. Bakit talaga ma'am, yung income namin na dating mga 500, ganyan, wala na, nabawasan na naman. Tapos nagbaboundary pa kami. Ang boundary namin, 500. Tapos diesel namin, ang dating biyahe ko na 3 biyahe, nagdi-diesel lang ako ng mga 450, ganon. Ngayon, mahigit 600 na yung 3 biyahe ko na krudo. Masama naman ang loob ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan dahil bigo silang makabili ng petrolyo na gagamitin sa kanilang mga makinarya. Hindi raw kasi nagbebenta ang ilang istasyon kung ilalagay sa container na bitbit ng mga magsasaka. Dumayo pa raw ang ilan sa mga magsasaka sa ibang bayan para makabili ng petrolyo. Dahil sa pahirapang pagbili ng petrolyo, hindi na raw muna magtatanim ng palay at mais ang ilang magsasaka sa bayan. After ng season na ito, hindi na kami magtatanim. Para kaming pulubi na nagmamakaawa dyan sa mga gasoline station na bibili. Siyempre, kawawa rin kami. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga fuel station. Chris, umaasa ang transport sector sa tulong o sa assistance na manggagaling sa national government. Bagamat nakatanggap na raw ng fuel subsidy ang ilan sa mga drivers at operators noong nakaraang mga linggo, marami pa rin daw sa mga miyembro ng One Pangasinan Transport Federation ang hindi nakakatanggap ng fuel subsidy. Kaya naman makikipag-ugnayan ang OPTF sa pamunuan ng LTFRB para malaman kung ano nga ba ang plano nila pagdating sa assistance sa transport sector. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.